Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 237 hanggang 43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat maraming tao ang nanunood nang makita nilang ipinagpalit nina Alvin at Lincoln ang grade 8 spirit swords na pinino nila, nakuha nilang lahat ang kanilang atensyon at titig na titig. Alam nila na malapit nang mabunyag ang mga resulta ng pagtaya sa buhay ngayon. Ang origin energy ni Alvin ay sumanib sa grade 8 spirit sword sa kanyang kamay, at kaagad, ang mga sinaunang mammoth na silhouette ay isa-isa na kumislap sa itaas niya. Tama, pinalalakas nito ang lakas ng 19%. Tumango si Alvin kay Lincoln na may kalmadong tingin. Kailangan niyang aminin sa kanyang puso, talagang sanay itong si Lincoln. Gayunpaman, masisisi lamang ni Lincoln ang kanyang sariling kasawian. Pagkatapos ng lahat, ang refinement technique at karanasan ni Alvin ay nagmula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at maging sa buong Cloud Continent, isa itong top-notch technique. Ang Lincoln na ito ay hindi lang milya ang layo sa kanya. Gayunpaman, nagpigil pa rin siya nang pinuhin niya ang Spirit Sword sa pagkakataong ito. Sa ganang kanya, sapat na ito basta't matatag siyang nanalo laban kay Lincoln. Hindi na kailangang magpakita ng labis na kakayahan. Si Lincoln, na susubok pa lang sa grade 8 Spirit Sword na pinino ni Alvin, ay nakita ang kasalukuyang composed na ekspresyon ni Alvin, at ang kanyang puso ay hindi napigilan na mataranta. May tiwala kaya itong batang ito na matatalo siya? Hindi, imposible. Walang tigil na inaliw ni Lincoln ang kanyang sarili sa kanyang puso habang huminga siya ng malalim at sinimulang subukan ang espada. Si Lincoln ay isang first level na nascent soul martial artist, kaya nang walang spirit weapon, kaya niyang gamitin ang lakas ng 200 sinaunang mammoth. Ngayon ay ginamit niya ang grade 8 spirit sword na pinadalisay ni Alvin. Whoosh! Ilang sandali, 240 sinaunang mammoth ang lumitaw sa itaas niya. 20%. Hindi. Imposible. Imposible. Sa wakas ay namutla ang ekspresyon ni Lincoln, at ang kanyang mga mata ay namulat na parang mga platito habang walang tigil niyang iling ang kanyang ulo, ayaw maniwala na ito ay totoo. Paano ito naging posible? Ang grade 8 spirit weapon na pinino niya na nagpalakas ng lakas ng 19% ay maaaring ituring na pinakamataas na kalidad ng grade 8 spirit weapon. At ang grade 8 na spirit weapon na ito na nagpalakas ng lakas ng 20% ay maaari nang ituring na pinakamataas na kalidad sa mga top quality spirit weapons. Ang gayong sandata ng espiritu ay pinino ng isang binata na wala pang 20. Hindi siya nangahas na maniwala, at ayaw niyang maniwala na totoo iyon. Sa sandaling ito, ang mga ngiti ng mga miyembro ng Brooks Clan ay natigil lahat. Paano ito magiging posible? Ang binatang ito ay may kakayahang magpino ng grade 8 spirit sword na nagbibigay ng 20% amplification. Ang mga mag-aaral ng Grand Elder ng Brooks Clan ay nagsikip at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ang patriarch ng Brooks Clan na sina Ruel, Rex, at ang iba pang matatanda ng Brooks Clan ay ganap na nalilito at hindi nang ahas na maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Paano ito posible? Paano ito posible? Malungkot ang mukha ni Zane nang makita niya ang eksenang ito, at ang kanyang boses ay may mga bakas ng pag-aatubili. Isang grade 8 spirit sword na nagbibigay ng 20% amplification. Ang gobernador ng county ng Swallow Mountain County, si Joseph Pemberton, ay dumilat ang kanyang mga mata at may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Ang isang grade 8 spirit sword na na-refine sa loob ng kalahating oras ay may kakayahang 20% strength amplification. Sino ba talaga itong kabataang nakadamit ng violet? Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Sa kaibahan, si Marcus ay tumawa ng buong puso sa kalapit na silid. Hindi ako binaygo ng batang ito sa huli. Ang pagpino sa isang grade 8 spirit sword na maaaring magpalakas ng 20% sa loob ng kalahating oras, ang gayong likas na talento sa pagpipino ng mga armas ay halos hindi makalangit. Hindi lamang sina Joseph at Marcus, maging ang mag-asawa sa loob ng pavilion sa Marangyang Gusali ay namangha.
Bagamat napuno sila ng kumpiyansa kay Alvin mula pa noong una, nang makita nila ang eksenang ito sa sarili nilang dalawang mata, hindi nila maiwasang mapakilos. Pangalawang Elder Brooks, ano sa tingin mo ngayon? Tumingin si Alvin kay Lincoln, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Si Megan ay nakatayo sa likuran at ngayon ay may nasasabik na ekspresyon. Ang kanyang lalaki ay naghiganti para sa kanyang lolo. Ang mga hibla ng init ay lumitaw sa kanyang puso. Gayunpaman, si Lincoln ay tila hindi niya narinig ang sinabi ni Alvin, at siya ay walang tigil na umiling. Imposible. Imposible. Halatang hindi pa siya nakaka-recover sa suntok na natanggap niya. Ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay nakabawi na ngayon mula sa kanilang pagkagulat, at walang pagbubukod, silang lahat ay may mga mukha na puno ng pagtataka. FK. Isang grade 8 spirit sword na nagbibigay ng 20% amplification. Abnormal lang ang batang nakadamit ng violet na ito. Hindi lang siya abnormal, he's virtually an abnormality amongst abnormal people, super abnormal na tao. Mukhang magiging kanya ang titulo ng number 1 grade 8 weapons craftsman sa Swallow Mountain County. Truly unbelievable. Wala pa ba talaga siyang 20? Oo naman. Tignan mo nga ang itsura niya, halatang binata na kakawala lang ng immaturity. Nagulat ang lahat dahil ang eksenang nasa harap ng kanilang mga mata ay ganap na naiiba sa eksena sa kanilang inaasahan. Ang batang ito na nakadamit ng violet ay talagang nanalo laban sa pangalawang elder ng Brooks clan sa isang pagtaya sa buhay sa pamamagitan ng pagpipino ng armas. Bukod dito, natalo niya ang pangalawang elder ng Brooks clan gamit ang isang grade 8 spirit sword na na-refine niya sa loob ng kalahating oras. Halos langit-defying. Samantala, ang pangalawang elder ng Brooks clan, si Lincoln, ay unti-unting nakabawi mula sa kanyang pagkabigla. Gayunpaman, may halong takot sa mukha niya. Hindi. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Nanginginig ang puso ni Lincoln, at tumalikod siya at lumipad habang hawak ang grade 8 spirit sword na pinino ni Alvin, pagkatapos ay nagtipon siya kasama ang grupo ng mga miyembro ng Brooks clan. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Alvin. Ang mukha ni Alvin ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng kahangahangang hangarin na pumatay. Pangalawang Elder Brooks, iniisip mo bang babalikan ang iyong sinabi? Sa loob ng ilang sandali, ang mga tao sa paligid ay nagbuga ng buntong hininga. Ang marangal na pangalawang elder ng Brooks clan ay talagang bumalik sa kanyang salita. Handa siyang sumugal ngunit ayaw tumanggap ng pagkatalo. Ang ekspresyon ni Lincoln ay sobrang hindi magandang tingnan, ngunit nakaramdam siya ng pagkakonsensya sa kanyang puso at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Samantala, ang patriarch ng Brooks clan, si Ruel, ay tumayo at tumingin kay Alvin. Binata, hindi na kailangang sabihin, ang iyong diskarte sa pagpipino ng mga sandata ay kahanga-hanga. Gayunpaman, ang pangalawang elder ay mahalaga sa ating Brooks clan, kaya't anuman ang mangyari, ang ating Brooks clan ay hindi maaaring mawala siya. Kaya, para sa pagtaya ng buhay ngayon, ang aking Brooks clan ay handang ipagpalit ang iba pang mga bagay para sa buhay ng pangalawang elder. Ibang bagay. Nanlamig ang tingin ni Alvin at ninisyon siya. Paumanhin, hindi ko na talaga kailangan ng iba pang mga bagay. Nakapagpustahan ako ng buhay sa pangalawang elder ng iyong Brooks clan para sa kanyang buhay. Kung gayon, nanghihinayang, hindi ako makasunod. Lumubog ang mukha ni Ruel. Lincoln. Ang malamig at walang pakialam na tingin ni Alvin ay bumaba kay Lincoln. Sigurado ka bang gusto mong balikan ang salita mo? Sigurado ka bang gusto mong ibagsak ang buong Brooks clan kasama mo para lang sa kapakanan ng buhay mo? Bibigyan kita ng pagkakataon, kitilin ang sarili mong buhay ngayon din. Kung hindi, lilipulin ko ang Brooks clan mo. Ang boses ni Alvin ay napuno ng walang katapusang malamig na lamig. Gustong bumalik sa iyong salita mula sa kanya. Posible ba iyon? Kalokohan. Ngumisi si Rex, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na puno ng paghamak ang mukha. Anak, nagalok ng iba pang kabayaran ang kuya ko. Mataas ang tingin niyan sa'yo. Pero, sa sobrang yabang mo, wala kang mapapala. Kung gusto mong panatilihin ang buhay mo, then FK off now. Ganun ba?
Ang mga malamig na ilaw ay pumutok sa lahat ng direksyon mula sa mga mata ni Alvin, at ang apoy ng galit sa kanyang puso ay nag-alab sa limitasyon. Siya ay halos hindi kailanman galit. Ngunit ngayon, siya ay lubos na nagalit. Si Joseph sa loob ng silid ng restaurant ay sumimangot at bahagyang hinamak ang pangalawang elder ng Brooks clan sa pagbabalik sa kanyang salita. Gayunpaman, hindi niya kilala ang kabataang ito na nakadamit ng violet, at sa gayon ay hindi niya planong tumayo para sa kanya. Lumubog ang mukha ni Marcus sa kalapit na silid, at diretso siyang lumundag sa bintana para bumaba mula sa restaurant, pagkatapos ay naglakad siya ng malapad patungo kay Alvin. Nais niyang ipaalam sa mga miyembro ng Brooks clan ang pagkakakilanlan ni Alvin. Sa ganang kanya, ang Brooks clan na ito ay talagang naglakas loob na bumalik sa kanilang mga salita sa harap ng commander ng embroidered uniform guard na si Alvin, ay nililigawan lamang ng kamatayan. Sa pavilion. Tingnan mo, ang Brooks clan ay nagpaplano na umasa sa kanilang lakas para mangapi ng mga tao. Ang titig ng magandang babae ay may pakiramdam ng lamig sa loob. Ray, Terra na. Dinala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang magandang babae habang siya ay bumaba mula sa pavilion at lumakad din patungo kay Alvin. Ang buntong hininga ng mga tao sa paligid ay hindi kailanman nakayuko. Ang Brooks clan ay masyadong walang hiya. Oo, noong itinaya ng lolo ng binatang ito ang kanyang buhay kasama si Lincoln noong nakaraang taon, tuwirang binawian ni Lincoln ang kanyang buhay pagkatapos manalo. Ngayon na si Lincoln, bumalik siya sa kanyang salita. Masyadong walang hiya. Napagpasyahan kong huwag gumastos ng pera sa mga negosyo sa ilalim ng Brooks clan sa hinaharap, kahit na ito ay isang tansong barya. Ako rin, kahit itapon ko ang pera ko sa kanal, hindi ko pa rin hahayaang kumita ang Brooks clan. Ang isang tao ay walang kabuluhan kung wala ang kanyang salita, at ang Brooks clan ay talagang napakalayo sa oras na ito. Nagdulot na ngayon ng galit ng publiko ang mga aksyon ng Brooks clan. Mga miyembro ng Thursday Brooks clan, mula kay Patriarch Ruel hanggang sa mga matatanda, lahat sila ay may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Anak, bibigyan kita ng 5 hininga para mawala sa harapan ko. Kung hindi, hindi lang ikaw, pati ang 2 pang taong nasa tabi mo ay walang alinlangan na mamamatay. Nanlamig ang mga mata ni Ruel habang nakatingin kay Alvin at nagbanta. Ha. Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa na para bang nakarinig siya ng napakagandang biro nang marinig niya ang sinabi ni Ruel. Good. Ang ganda ng Brooks clan. Ang mga mata ni Alvin ay malamig at walang malasakit na parang yelo. Ang kanyang boses ay tila nagmula sa kailaliman ng impyerno at puno ng kadiliman. Jack. Bukod kay Lincoln, huwag kang mag-iwan ng kaluluwa. Ang layunin ng pagpatay na tumusok sa kalangitan ay bumangon mula sa katawan ni Alvin, at ang kanyang boses ay malamig at walang malasakit. Sa sandaling ito, si Alvin ay tila nagbagong anyo sa isang diablo na Diyos, isang uhaw sa dugong diablo na Diyos. Nang ang lahat ay natulala dahil sa sinabi ni Alvin. Oo, young master. Si Jack ay gumawa ng kanyang hakbang. Nag-flash out ang figure ni Jack, at iilan lang sa mga naruroon ang nakapansin sa kanya. Whoosh! 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 Ang tuloy-tuloy na pag-ungol ng espada ay tila umalangaw-ngaw ng sabay-sabay, na naging dahilan upang maramdaman ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood ang lamig sa kanilang mga gulugod. Nang makabawi sila mula sa kanilang pagkagulat, sa halip ay napansin nila na bukod kay Lincoln, na nakatayo pa rin doon na nanginginig na may nakakatakot na maputlang mukha, ang lahat ng mga miyembro ng Brooks clan ay nasa lupa. Ang dugo ay umagos na parang ilog. At isang figure na matuli na parang multo ay bumalik din sa tabi ni Alvin. Bumagsak ang mga patak ng dugo mula sa talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay, na para bang nag-transform sa mga pulang rosas na walang katumbas na nakakasilaw sa mata. Sa sandaling ito, nakamamatay na tahimik ang paligid. Ang ilang nascent soul existences ay kasama sa mga miyembro ng Brooks clan na nasa lupa. Bukod kay Zane, ang natitirang mga tao ay pawang nabubuhay sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lahat sila ay wala na. Bukod sa lumikha ng insidente, ang pangalawang elder ng Brooks clan, si Lincoln, lahat ng mga miyembro ng Brooks clan na naroroon ay patay na. 238.
Naninigas ang katawan ni Marcus habang tulala siyang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya, at siya ay ganap na natulala. Ang Grand Elder ng Brooks Clan na iyon, na kabilang sa mga miyembro ng Brooks Clan na nawalan ng buhay, ay isang pag-iral sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Gayunpaman, tulad ng iba, hindi pa rin siya nakapag-react bago siya natamaan. Patay na walang duda. Ang kanyang mga tingin ay kumikislap na may bahagyang komplikadong ningning habang nakatingin sa binata na nakadamit ng violet na may walang pakialam na ekspresyon, at ang kanyang puso ay nanginginig. Mukhang nag-alala ako para sa wala. There's actually such a terrifying powerhouse by this kid's side. Ang pares ng mag-asawa na sumugod halos kasabay ni Marcus ay natigilan sa kinatatayuan. Yan, ang taong iyon sa tabi ni Alvin. Sabi ng marangal at matikas na magandang babae, at ang kanyang magandang mukha na walang pakialam na ekspresyon mula pa noong una hanggang ngayon ay may bakas ng pagkagulat. Ray, mas mababa ako sa kanya. Ang medyo may edad na lalaki sa gilid ng magandang babae ay may komplikadong ekspresyon habang siya ay bumantong hininga. Naningkit ang mga mata ng magandang babae nang marinig ang sinabi nito, at tuluyan na itong nawala sa katinoan. Siya ay lubos na malinaw na ang kanyang asawa ay isang pag-iral sa half-step void stage. Alam niya na ang isang tao na kahit na ang kanyang asawa ay naramdaman ang kanyang sarili na mas mababa kaysa sa itiyak na mananatili sa void prying stage ng walang pag-aalinlangan. Void prying stage. Sa silid ng restaurant, nagsikip ang mga mag-aaral ng Swallow Mountain County, ang mga mag-aaral ni Joseph, at dahil sa sobrang lakas ng paghawak, ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay naging isang tumpok ng mga pira-piraso na nagkalat sa lupa. Gayunpaman, tila hindi niya napansin kahit kaunti. Sino ba itong binata na nakasuot ng violet? Nanginig ang puso ni Joseph, at tumayo siya at umalis. Kahit sino pa ang binata na nakasuot ng violet, ang hitsura ng isang void prying stage powerhouse ay karapat-dapat na sa kanya, ang county governor ng Swallow Mountain County, na personal na magpakita. Dahan daw ang naglakad si Alvin patungo kay Lincoln. Bawat hakbang niya ay tila nag-transform sa isang napakalaking martilyo na mabangis na dumudurog sa dibdib ni Lincoln, na naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Lincoln. Ang matinding kawalan ng pag-asa ay bumangon sa puso ni Lincoln habang nakatingin siya sa binata na nakasuot ng violet na nasa harapan niya. Hindi niya akalain na ang nasasakupan sa tagiliran ng binatilyong ito na nakadamit ng violet ay magiging kakilakilabot. Sa isang kisap mata, bago pa man siya makapag-react dito, napatay na ng subordinate ng binata ang buong grupo ng mga miyembro ng Brooks Clan na naroroon. Sa kanila, walang kakulangan ng mga pag-iral na mas malakas kaysa sa kanya. Ikaw. Bakit mo sila pinatay? Bahagyang nanginginig ang boses ni Lincoln, at tumingin siya kay Alvin na may galit na ekspresyon. Bakit ko sila pinatay? Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa, pagkatapos ay tumingin siya kay Lincoln na may kalmadong ekspresyon. Binigyan kita ng chance kanina, di ba? Namatay sila dahil dinawit mo sila. Nanginginig ang figure ni Lincoln. Ngayon lang niya napagtanto ang malinaw na mga salita ng binatilyong ito na nakadamit ng violet mula pa noon. Sigurado ka bang gusto mong balikan ang iyong sinabi? Sigurado ka bang gusto mong ibagsak ang buong Brooks Clan kasama mo para lang sa kapakanan ng iyong buhay? Bibigyan kita ng pagkakataon, kitilin ang sarili mong buhay ngayon din. Kung hindi, lilipulin ko ang iyong Brooks Clan. Kaya pala hindi sinasadya ng binata na nakasuot ng violet ang kanyang sarili nang sabihin niya ito. Hindi naman nagsasalita ng kalokohan ang binata. May kakayahan talaga siya. Kaagad, ang puso ni Lincoln ay napuno ng puso ng pagsisisi. Siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng grupo ng mga miyembro ng Brooks Clan. Ang pagkamatay ng mas maaga o huli ay kamatayan pa rin, ngunit ngayon, kahit na maaari pa siyang mabuhay ng mas matagal, naging dahilan niya ang Brooks Clan na magbayad ng napakalaking halaga. Ikaw. Sino ka ba? Tumingin si Lincoln kay Alvin na may mukha na puno ng ayaw. Nang matapos magsalita si Lincoln, ibinaling ng mga manunood sa paligid ang kanilang mga tingin kay Alvin. Na-curious din sila kung sino ang binatang ito na may subordinate na nagtataglay ng nakakagulat na lakas. Ikalawang Elder Brooks, hindi mo man lang kilala kung sino siya, at talagang naglakas loob kang bawiin ang iyong salita sa harap niya.
Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog, at isang matandang lalaki ang nagpabalik-balik sa mga tao patungo sa kanila. Para bang nag-transform ang matanda sa isang madulas na roach na walang nakapigil. Sa isang kisap mata, dumating ang matanda sa tabi ni Alvin. Geezer. Kanina nang marinig niya ang boses, naramdaman ni Alvin na medyo pamilyar ito, at ngayon nang makita niyang lumitaw ang matanda, biglang nagningning ang tingin ni Alvin at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na makikita niya ang isang matandang kaibigan pagdating niya sa County City. Ang matandang nauna sa kanya ay walang iba kundi ang dating Alchemist Guild's Guildmaster ng Nag-Allen City, si Marcus, na naging kaibigan niya sa Nag-Allen City. Noong panahong iyon, si Marcus ay naging grade 7 na alchemist sa ilalim ng kanyang gabay at pagkatapos ay umalis sa Nag-Allen City. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang hitsura ni Marcus. Kilala ko siya ay Vice Guildmaster Su ng Alchemist Guild ng ating County City. Si Vice Guildmaster Su talaga. Mukhang kilalang kilala ng binatang ito si Vice Guildmaster Su at direktang tinawag siyang Geezer. Mukhang hindi talaga simple ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Ang mga nakapaligid na karamihan ng mga manunood ay lahat ay may mga ekspresyon ng pagkagulat nang makita nila ang eksena sa harap nila. Si Marcus, isang grade 7 na alchemist at ang Vice Guildmaster ng Alchemist Guild ng County City. Ang kanyang katayuan sa loob ng lungsod ng county ay lubhang espesyal, at maging ang gobernador ng county ng Swallow Mountain County ay kailangang maging magalang kapag nakikipagkita sa kanya. Malungkot ang mukha ni Lincoln. Mukhang hindi mali ang hula niya, hindi talaga simple ang pagkakakilanlan ng binatilyong ito na nakasuot ng violet. Marcus, ang bilis talaga ng galaw mo. Sa sandaling ito, ang isang pares ng mag-asawa na tulad ng isang posporo na ginawa sa langit ay lumakad ng napakalakas, at kahit saan sila dumaan, ang mga tao ay tumabi. Ito ang branch president ng Violet Tulip Trading Company ng Swallow Mountain County, si Maribel. Gayon din ang kanyang asawa, ang guard commander ng Violet Tulip Trading Company sa County City, si Ryan Briggs. Itong guard commander ay isang void stage powerhouse tulad ng county governor. Naghiyawan ang mga tao dahil nakilala na nila ang pares na naglalakad ng magkabalikat. President Lin, Commander Briggs. Bahagyang ngumiti si Marcus sa kanilang dalawa. Naramdaman na lamang ni Lincoln na kumulimlim ang kalangitan nang makita niyang lumitaw sina Maribel at Ryan. Oh my God, kilala rin pala ng dalawang ito ang naka-violet na kabataang ito. May makakapagsabi kaya sa kanya kung sino itong batang naka-violet na ito. Bumaba ang tingin ni Alvin sa magandang babae. Bahagya siyang nabigla sa kagandahan nito, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ng magandang babae, at sa isang sulyap lang, napagtanto niya na ito ay isang half-step void stage powerhouse. Sa pag-iisip kung paano sila hinarap ni Marcus, nahulaan ni Alvin ang kanilang mga pagkakakilanlan. President Lin, kakatapos ko lang palang harapin ang bagay na to at pumunta na ako, salamat. Hindi ko inaasahan na mauuna kayo ni Commander Briggs. Bahagyang ngumiti si Alvin kina Maribel at Ryan, at nagsalita siya sa magalang at magalang na paraan. Commander Darfield, napakabait mo. Ang makatulong sa iyo ay karangalan ni Maribel, at ito ay karangalan ng Violet Tulip Trading Company. Habang bahagyang ngumiti si Maribel, ang kanyang malaahas na maliit na baywang ay nagsimulang umindayog, na nagpapakita ng walang katapusang pang-akit, na naging dahilan upang ang isa ay magkaroon ng salpok na pilit siyang idikit sa lupa at saktan siya. Kahit na ang kanyang Maribel ay hindi bata, napanatili pa rin niya ang kanyang pagiging kaakit-akit at isang kaakit-akit na kahanga-hanga. Eksakto, kung si Commander Darfield ay nangangailangan ng anumang tulong, ang buong Violet Tulip Trading Company ay tiyak na gagawin ang lahat sa loob ng kanyang kapangyarihan. Sabi din ni Ryan. Bago si Alvin, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na ang ekspresyon ay nagpapakita ng marangal na aura ay ibinaba rin ang kanyang ulo. Hindi pa banggitin ang pagkakakilanlan ni Alvin, maging ang powerhouse na iyon sa panig ni Alvin ay sapat na para yumuko siya. Nakangiti si Alvin habang sinabi niya, masyadong mabait sina President Lin at Commander Briggs. Kaibigan ko si Ivan, at kayong dalawa ay mga senior niya, kaya natural na seniors ko kayo.
Sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Commander Darfield, okay lang na direktang tawagan ako sa pangalan ko. Sa pagkakataong ito, talagang nagpapasalamat siya sa mag-asawang ito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya malalaman ang salarin na naging sanhi ng pagkamatay ng lolo ni Little Faye ng napakabilis. Si Alvin, Maribel, at ang kanyang asawa ay masiglang nag-usap dito, ngunit ang nilalaman ng kanilang chat sa halip ay nagdulot ng kaguluhan sa nakapalibot na pulutong ng mga manunood. Commander Darfield. Si President Maribel at Commander Ryan ay ang pinakamataas na ranggo ng mga tao na namamahala sa Violet Tulip Trading Company's branch sa Swallow Mountain County, ngunit kapag kaharap nila ang binatang ito, tila nagpapakita sila ng isang taos-pusong kahinhinan. Kahit na makilala nila ang gobernador ng county, hindi pa rin sila magiging ganito, di ba? Commander Darfield. Darfield surnamed. And so young. Could it be? Could it be that he's the commander of the embroidered uniform guard, Alvin? Ang mga tao ay sumabog sa talakayan, at hindi nagtagal, may nakahula ng tama sa pagkakakilanlan ni Alvin. Kaagad, muling nagkagulo ang mga tao. Ano? Siya si Alvin. Dapat ay matagal ko nang naisip ito. Sa loob ng ating Crimson Sky Kingdom, bukod sa commander ng Embroidered Uniform Guard, si Alvin, sino pa ang makakalusot sa Origin Core Stage bago mag-20? Gayunpaman, hindi ko talaga akalain na si Commander Darfield ay isang Grade 8 weapons craftsman din. To be precise, isa siyang Grade 8 weapons craftsman na may kakayahang magpino ng Grade 8 spirit weapon na nagbibigay ng 20% amplification sa lakas. Sa pagkakataong ito, ang Brooks Clan ay talagang kumagat ng higit pa sa kanilang ngumunguya. Tingnan mo ang ekspresyon ng pangalawang elder ng Brooks Clan, ito ay kasing hindi magandang tingnan. Naghiyawan ang mga tao, at sunod-sunod na titig na naglalaman ng pakiramdam ng pagtawa sa mga kasawian ni Lincoln ay bumaba sa figure ni Lincoln. Ang mga aksyon ni Lincoln sa pagbabalik sa kanyang mga sinabi kanina ay nakaantig sa kanilang mga punto. Kaya, gaano man kalunos-lunos ang wakas ni Lincoln, hindi pa rin nila siya maaawa kahit kaunti. Si Lincoln ang nagdala ng lahat ng ito sa kanyang sarili. Alvin. Siya si Alvin. Natakot si Lincoln sa kanyang katinoan habang nakatingin sa binata na nakasuot ng violet na masiglang nakikipag-usap kina Marcus, Maribel, at Ryan. At bumangon ng walang katapusang pagsisisi sa kanyang puso. Kung alam niyang mas maaga itong naka-violet na binata ay ang commander ng Embroidered Uniform Guard na sikat sa buong Crimson Sky Kingdom, kahit na mas matapang pa siya, hindi pa rin siya maglalakas loob na bumalik sa kanyang salita. Nakaramdam na lamang siya ng pagsisisi sa tiyan habang nakatingin sa tumpok ng mga bangkay sa tabi ng kanyang mga paa. Halos madamay na ang kanyang panghihinayang ay sisubog siya sa pira-piraso. Hindi. Napakaraming tao ng angkan ang namatay para sa akin. Dapat akong mabuhay. I must live. Ang pagnanais na mabuhay ay bumangon sa puso ni Lincoln. Maingat niyang sinulyapan si Alvin, pagkatapos ay naaalog ang kanyang binti nang sumabog ang origin energy. Direkta siyang sumugod sa karamihan, nagnanais na tumakas. Gusto mong tumakas? Nanlamig ang tingin ni Alvin. Emph. Lumitaw ang lamig sa mga mata ni Jack at nanginginig ang kanyang katawan. Bibihagan niya si Lincoln at ibabalik siya. Imposible para kay Lincoln na tumakas sa harap niya. Gayunpaman, hindi pa sumusugod si Jack sa karamihan nang mapansin niya ang isang figure na parang isang malaking bato na sumisipol, at nasa kamay niya si Lincoln. Ang taong lumitaw ngayon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa marangyang pananamit at may kahangahangang hitsura. Gobernador ng county. Bahagyang nagulat si Marcus nang makita niya ang taong dumating. Ang gobernador ng county ng Swallow Mountain County. Bumaba ang tingin ni Alvin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot din ng marangyang damit. 239. Gobernador ng county ng Swallow Mountain County. Tatay ni Sydney. Pinalaki ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa marangyang damit na may interes. Commander Darfield. Magiliw na binati ni Joseph si Alvin, pagkatapos ay binati niya sina Marcus, Maribel, at Ryan. Sa sumunod na sandali, bumaba ang kanyang kamay at direktang napilayan ang dantiyan ni Lincoln.
Joseph. Agad, napasigaw si Lincoln sa kalungkutan, at ang kanyang mga mata ay pulang-pula habang galit na nakatitig kay Joseph. Sa halip ay hindi pinansin ni Joseph si Lincoln, at bigla niyang inihagis si Lincoln sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Commander Darfield, unang pagkakataon na nakapunta ka sa lungsod ng county ng Swallow Mountain County. Isaalang-alang ang hindi mapagkakatiwala ang hamak na ito bilang regalo ko sa iyo sa pagpupulong. Kahit na hindi siya makakatakas kahit na hindi ako kumilos. Nang matapos siyang magsalita, bumaba ang tingin ni Joseph kay Jack, na nasa tabi ni Alvin, at bahagyang natakot siya. Kung gayon, salamat, Gobernador ng County Pemberton. Nakangiting tumango si Alvin kay Joseph, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa bago marahas na tinapakan ang katawan ni Lincoln. Bang! Agad, ang katawan ni Lincoln ay napadpad sa lupa. Munting Megan. Tinawag ni Alvin si Megan at kinuha muli ang grade 8 na spirit sword sa kamay ni Lincoln, pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Megan, na lumakad ng mabilis. Hindi. Huwag. Matapos mapansin ni Lincoln ang magagandang mga mata ni Megan na naglalabas ng layuning pumatay, bumangon ang lamig sa loob ng kanyang puso at nagmamadali siyang sumigaw sa alarma. Whoosh! Malamig ang tingin ni Megan habang itinataas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang origin energy ay namumulaklak, pagkatapos ay ang espada sa kanyang kamay ay bumaba upang tumagos sa katawan ni Lincoln, na ibinato ang katawan ni Lincoln sa lupa. Tumalsik ang dugo sa buong paligid. Nakakasilaw at nagniningning. Matapos makita si Lincoln na hininga ang kanyang huling hininga, ang puot sa mukha ni Megan sa wakas ay nawala, ngunit nang maalala niya ang kanyang lolo, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at ibinagsak ang sarili sa yakap ni Alvin habang siya ay walang pigil na humihikbi. Ayos lang, nakaganti ka na para kay lolo. Kung aware si lolo sa kabilang mundo, makakapagpahinga na siya ng mapayapa. Bahagyang tinapik ni Alvin ang likod ni Megan at inaliw siya sa banayad na boses. Samantala, biglang nagkaintindihan ang mga taong naruroon. Kaya lumabas na si Alvin ay hindi naghihiganti para sa kanyang sariling lolo at sa halip ay naghihiganti para sa kanyang lolo. Kasintahan. Ang gandang babae. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng walang kapantay na kagandahan sa buong buhay ko. Natatakot ako na ang isang talento lamang na tulad ni Commander Darfield ang nararapat sa kanya. Muling nabulabog ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood. Bakas ng paghanga ang lumitaw sa kanilang mga puso sa mga aksyon ni Alvin na nagagalit dahil sa kanyang kasintahan at tinulungan siya sa paghihiganti. Ang isang mabuting tao ay dapat matulad kay Commander Darfield ng Embroidered Uniform Guard. Sinisira ang Brooks clan sa galit para sa kapakanan ng kanyang kasintahan. Commander Darfield, nakarating ka mula sa malayong distansya. Ano man ang mangyari, ako, itong County Governor ng Swallow Mountain County, ay dapat gampanan ang mga tungkulin ng isang host. Sana ay magawa sa akin ni Commander Darfield ang karangalan at makarating sa aking County Governor's Estate. Si Joseph ay isang matalinong tao, kaya pagkatapos lamang ni Alvin na aliwin si Megan ay inimbitahan niya si Alvin. County Governor Pemberton, kaming mag-asawa ay naglalayo na imbitahan si Commander Darfield na magsama-sama rin. Bahagyang ngumiti si Ryan. Kahit na si Joseph ay ang County Governor ng Swallow Mountain County, wala siyang pakialam kahit kaunti, dahil si Joseph ay isa lamang half-step void stage na martial artist tulad niya. Tawa ng tawa si Marcus nang makita niya sina Joseph at Ryan na nag-aaway kay Alvin. Kahit saan man magpunta ang batang ito, susundan siya ng matandang ito para sumama sa kasiyahan at kumain. Hindi naman kayo tatutol, di ba? Vice Guildmaster Su, nagbibiro ka. Isang karangalan, sabi ni Joseph at Ryan, sa halos parehong oras. Samantala, inalis na ni Alvin ang lahat ng special rings ng mga miyembro ng Brooks clan, pati na rin ang dalawang grade 8 spirit sword na iyon. Napansin din niya na nakatingin sa kanya sina Joseph at Ryan, naghihintay na magdesisyon siya. County Governor Pemberton, I remember your favor from today. Gayunpaman, ang Commander Briggs ay ang aking nakatatanda, at bilang isang junior, hindi ko maglakas loob na ngayon ang aking senior.
Kaya sana mapatawad ako ni County Governor Pemberton. Magalang na tinanggihan ni Alvin si Joseph. Hindi mapigilan ni Alvin na magkaroon ng masasamang kaisipan sa kanyang puso. Kung alam nitong si Joseph na ang salarin na pumutol sa braso ng kanyang anak na si Sydney ay nasa harapan niya, siguro kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya. Si Joseph ay ang county governor ng Swallow Mountain County, kaya hindi siya nalungkot kahit kaunti nang tumanggi si Alvin, ngunit nanatili pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Kung gayon ay hindi ka pipilitin ni Joseph. Gayunpaman, ang pinto sa aking county governor's estate ay laging bukas para kay Commander Darfield. Kahit kailan dumating si Commander Darfield, ang county governor's estate ay palaging ituturing si Commander Darfield bilang isang pinarangalan na panauhin. Salamat, Gobernador ng County Pemberton. Tumango si Alvin. Ang Joseph na ito ay higit na nakahihigit sa Sydney. Gaya ng inaasahan ng isang gobernador ng isang county. Kung gayon ay aalis na si Joseph. Sabi ni Joseph kay Alvin bago umalis. Dumarating na parang hangin, umaalis na parang hangin, walang kapantay na matikas at walang pigil. Kasabay ng pag-alis ng grupo ni Alvin, sa wakas ay nagkahiwa-hiwalay ang mga taong nagtipon sa pamilihang pangkalakalan sa gitna ng lungsod. Bukod dito, ang insidente mula ngayon ay tiyak na mananatili sa bibig ng mga residente ng County City sa mahabang panahon mula ngayon. Bukod pa riyan, ang Brooks Clan ay tuluyan ng bumagsak. U-Clan Estate. Brooks Clan. Ang patriarch ng U-Clan, si Diane, ay may masalimuot na tingin. Ang isang mahusay na angka na ang lakas ay hindi mas mababa sa kanyang U-Clan ay ganap na nawasak ng isang binata na wala pang 20 taong gulang. Ang Alvin na iyon. Marahil ay hindi ko dapat hinayaan ang pangalawang kapatid at grand elder na maghayganti sa kanya. Ngayon ang pangalawang kapatid at grand elder ay namatay na, at maging ang supreme elder na nagtungo sa Imperial City mamaya ay ganap na nawala. Siya ay tiyak na patay na. Napuno ng pait ang mukha ni Diane. Sa ngayon, alam lang ng mga tao ng County City na winasak ni Alvin ang Brooks Clan. Ngunit siya lang ang nakakaalam na hindi lang nasira ni Alvin ang Brooks Clan, kundi pati na rin ang kanyang U-Clan. Sa kabutihang palad, ang balita ng pagkawala ng ilang U-Clan nascent soul martial artists ay ikinulong niya. Kung hindi, ang U-Clan ay malamang na matagal nang tumigil sa pag-iral. Kahit na nakatiis ito sa huling hininga nito, imposibleng magkaroon ng kasalukuyang katayuan ang U-Clan. Siyempre, kahit alam niya na ang dahilan ng lahat ng ito ay si Alvin, hindi nang ahas si Diane na mag-isip ng anumang paghihiganti. Anong biro? Hindi pa banggitin ang pagkakakilanlan ni Alvin, sa pamamagitan lamang ng web ng mga kontak ni Alvin, anumang kapangyarihan na kinuha ng random ay sapat na upang lipulin ang kanyang U-Clan. Si Alvin ay halos ang bane ng aking U-Clan, ungol ni Diane, na may boses na puno ng pait. Agarwood Restaurant. Bilang negosyo ng Violet Tulip Trading Company sa County City, ang Agarwood Restaurant na ito ay maraming beses na mas maluho kaysa sa Agarwood Restaurant sa bayan ni Alvin, Fresh Breeze Town. Sa kasalukuyan, sa loob ng pavilion sa itaas na palapag ng Agarwood Restaurant, 5 tao ang nakaupo sa paligid ng mesa. Isang tao lang ang nakatayo doon, at iyon ay si Jack, na nakatayo sa likod ni Alvin. Nakatayo doon si Jack, hindi gumagalaw na parang bundok. Gayunpaman, sa sandaling ito, bukod kina Alvin at Megan, si Marcus, Maribel, at Ryan ay medyo hindi mapalagay. Sumulyap si Ryan kay Jack habang sinasabi niya kay Alvin, "Commander Darfield, pakiusap na maupo ang Panginoong ito." Mula sa hindi malamang panahon, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Isang marangal na void prying stage powerhouse ang nakatayo sa gilid habang nakaupo siya rito. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Tumingin sina Maribel at Marcus kay Alvin. Nakita ni Alvin ang pagkabalisa ng tatlo, at umiling siya ng may ngiti. "Jack, maupo ka." "Oo, young master." Magalang na sagot ni Jack saka umupo. Ngayon lang nakahinga ng maluwag si Ryan. Hindi nagtagal, dumating na ang kanilang pagkain, at lahat iyon ay masasarap na delicacy at ilang masarap na alak.
Little Sister Megan, gaya ng inaasahan sa isa sa tatlong magagaling na dilag ng Nag-Allen City, ang ganda mo talaga. Tumingin si Maribel kay Megan at bahagyang ngumiti. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Megan, at tila nahihiya siya. President Lin, maganda ka rin. Sa gilid na ito, nagbulungan ang dalawang babae sa diskusyon. Sa kabilang banda, si Alvin sa halip ay nakikipag-chat kay Ryan at Marquez. Anak, hindi mali ang pinili mo noong panahong iyon. Sa kabutihang palad, hindi mo ako sinundan sa Alchemist Guild noong taong iyon. Kung hindi, halos ibabaon na nito ang iyong mga talento. Inutusan mo ang mga hukbo ng ating Crimson Sky Kingdom na ipakita ang ating kapangyarihan at prestihiyo sa labanan sa hilagang kanlurang hangganan. Kahit ako, ang matandang ito, ay hindi maiwasang humanga sa iyo. Pagkatapos uminom ng ilang tasa ng alak, bahagyang natuwa si Marquez. Exactly, the battle was simply perfect. Minsan iniisip ko na kung sumali ako sa laban, kumukulo ang dugo ko doon. Malalim na sumang-ayon si Ryan. Bilang guard commander ng Violet Tulip Trading Company, siya ay isang taong may dugong bakal sa puso. Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig niya ang kanilang sinabi. Mas mataas ang tingin kay Alvin nang makita niya ang reaksyon ni Alvin. Commander Darfield, sa isang tiyak na lawak, maaari ka nang ituring na nakatayo sa tuktok ng Crimson Sky Kingdom. Anong mga plano mo para sa hinaharap? Naningkit ang mga mata ni Alvin, at isang bakas ng pananabik ang sumilay sa loob. Sa totoo lang, bumalik ako sa Swallow Mountain County sa pagkakataong ito para sabihin ang aking mga palam. Pagkatapos kong harapin ang lahat dito, hindi na ako magtatagal sa Imperial City at aalis ako sa Crimson Sky Kingdom upang magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi nagulat sina Marquez at Ryan sa desisyon ni Alvin, dahil sa lakas at likas na talento ni Alvin, ang pananatili sa Crimson Sky Kingdom ay hawad lang lamang sa kanyang pag-unlad. Si Alvin ay hindi kabilang sa Crimson Sky Kingdom. At hindi rin siya mahawakan ng Crimson Sky Kingdom. Mga dragon, imposibleng manatili sila magpakailanman sa loob ng dagat. Sa kalaunan ay lulandag sila sa dagat at papailang lang sa siyam na langit. Nakapili ka na ba kung anong sekta ang papasukin mo? Tanong ni Ryan. Saganang kanya, dahil si Alvin ay patungo sa Azure Forest Imperial Kingdom, tiyak na kailangang maghanap si Alvin ng isang sekta na papasukin. Pagkatapos ng lahat, sa loob lamang ng mga sektang iyon ay magkakaroon si Alvin ng mas mahusay na pagpapabuti. Ang isang sekta ay ang yugto kung saan ang mga eksperto ay nakipaglaban para sa supremacy. Ito ay isang mahusay na jumping board at ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang henyo sa martial daw tulad ni Alvin. Hindi ko pa. Umiling si Alvin. Ang kanyang kaalaman sa Azure Forest Imperial Kingdom ay limitado lamang sa Boundless Sect at Blackfin Sect. Ang Boundless Sect ay ang sekta na dating pinanggalingan ni Jack. Ang Blackfin Sect ay ang sekta na lumipol sa Boundless Sect. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin nang maalala niya ang Blackfin Sect. Noong taong iyon, ang eksena sa loob ng Misty Forest ay isang bagay na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Bata, tandaan mo na sa harap ko, langgam ka lang. Kung ginusto kong patayin ka, wala itong pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Kasuklam-suklam kung patayin ka. Ito ang sinabi sa kanya ng Void Stage ng Blackfin Sect na si Rico. Mga salitang tumapak sa kanyang pride. Sa oras na iyon, kaunti na lang at mamamatay na siya sa mga kamay ni Rico. Hindi niya makakalimutan ang nakakakilabot na pakiramdam sa kanyang buhay. Paghamak. Bakas ng galit ang lumitaw sa puso ni Alvin. Rico, sa malapit na hinaharap, tiyak na pagsisisihan kita sa sinabi mo noong araw na iyon. 240. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Alvin, ngunit hindi napansin ni Ryan at Marquez. Bahagyang ngumiti si Ryan. Sa likas na talento ni Commander Darfield, sa sandaling dumating ka sa Azure Forest Imperial Kingdom, maging ang pagpasok sa isa sa mga nangungunang sekta ay magiging napakadali. Eksakto. Tumango si Marquez, at tumingin siya kay Alvin na may seryosong ekspresyon.
Sa Azure Forest Imperial Kingdoms, napakarami ng mga sekta. Kapag nakarating ka na sa Azure Forest Imperial Kingdom, siguraduhing pumili sa pagitan ng isa sa 5 magagandang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Tumango si Alvin. Ganun din ang naisip niya. Ang pinakamagandang lugar para sa paglilinang sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom ay hawak ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom at ng 5 dakilang sekta. Nang malaman niya ang tungkol dito kay Jack, gumawa siya ng plano sa kanyang puso. Pinlano niyang pumili ng isa sa 5 dakilang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom at pumasok dito. Pagkatapos nilang kumain, lumubog na ang araw sa kanluran. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay nanatili sa isang inn na inayos ni Maribel para sa kanila, at umalis na lamang siya sa susunod na araw upang bumalik sa Nag-Allen City. Matapos gumugol ng isa pang 7 araw sa paglalakbay, ang grupo ng 3 ni Alvin ay bumalik sa Nag-Allen City. Pataas at pababa, kasama ang araw na ginugol sa County City, gumugol sila ng isang buong kalahating buwan. Humanda ka, 2 araw na lang aalis na tayo. Itinakda ni Alvin ang petsa ng pag-alis. Sa madaling araw kinabukasan, dinala ni Alvin sina Kelly at Megan sa Dolan clan upang makita si Kiana, ang kapatid ni Chendong, ang kaibigan ni Alvin mula sa Iron Blood Army's Genius Camp matagal na ang nakalipas. Kung ikukumpara sa panahong iyon, mas maganda ang kutis ni Kiana, at ganap na siyang sumanib sa Dolan clan. Alvin, kahanga-hanga ka ngayon. Ang commander ng Embroidered Uniform Guard. Sina Leia at Ryan ay parehong kasama ni Kiana ngayon. Nakangiti si Ryan habang nakatingin kay Alvin at kinusot ang kanyang magagandang mata. Si Ryan, ang anak ng patriarch ng Dolan clan. Umiling si Alvin at ngumiti. Kasunod nito, bumaba ang kanyang tingin kay Leia. Hiniling sa akin ni Rey na sabihin sa iyo na maayos ang lahat sa kanya. Tumango si Leia, at tila may bakas ng kahihiyan na naghalo sa kanyang magagandang mata. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang bumaba ang kanyang tingin sa 2 batang babae sa gilid ni Alvin, bahagyang lumabo ang kanyang tingin, at isang pait na mahirap pansinin ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. I came here this time to say my farewells to all of you. Matapos sabihin sa kanila ni Alvin ang dahilan ng kanyang pagdating dito, casual silang nag-usap ng ilang oras, pagkatapos ay umalis si Alvin kasama sina Kelly at Megan. Natural na napansin niya ang titig ni Leia. Hindi niya inaasahan na makalipas ang 2 taon, hindi pa rin bumibitaw si Leia. Hayaan ang tadhana ang magdesisyon. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Inalis lamang ni Leia ang kanyang tingin matapos makita ang grupo ng 3 ni Alvin na nawala sa di kalayuan, at mahina siyang napabuntong hininga. Akala niya noong umalis siya, makakalimutan niya ito. Ngunit sino ang nakakaalam na ang balita tungkol sa kanya ay magkakasunod na kumakalat dito, na pumuputol sa kanyang puso at nagiging sanhi ng kanyang pagkalubog sa loob, hindi na makawala sa kanyang sarili. Ngunit alam niya na sa kanyang kasalukuyang katayuan at pagkakakilanlan, tiyak na unti-unti itong lumalayo at palayo sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang puso, palaging may bahagyang ayaw. Big Sister Leia, may mga bagay na kailangan mong ipaglaban ng iyong sarili. Kapag nalampasan ka nito, huli na ang lahat para magsisi. Alam ni Kiana ang iniisip ni Leia at hindi niya mapigilan ang sarili na payuhan siya. Oo, Sister Leia. Kapag hinayaan mong dumaan sa iyo ang isang tulad ni Alvin, mawawala na siya ng tuluyan, sabi din ni Rey. Lalong naging matatag ang magagandang mata ni Leia nang marinig ang sinabi ng dalawa. Kalalabas lang ni Alvin at ng 2 babae sa Dolan Clan Estate nang mapansin niya ang kamay ni Megan na bumaba sa kanyang baywang, pagkatapos ay pumihit ito ng husto, dahilan upang hindi niya mapigilan ang sarili sa pag-iyak. Little Megan, pinapatay mo ang iyong asawa. Sinong nagtanong sa'yo na titigan si Leia? Ungol ni Megan, na may tonong puno ng selos. Young Master, ang tingin nila sa iyo ni Miss Leia ay halos kapareho ng pagtingin sa iyo ni Sister Megan. Hindi rin naman siya mahuhulog sa iyo, di ba?
Kinusat ni Kelly ang kanyang magagandang mata at tumingin kay Alvin, dahilan upang lumitaw ang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Kailan natutong magdagdag ng langis sa apoy ang batang babaeng ito na si Kelly? Tingnan mo, kahit si Little Sister Kelly ay napansin. Ngumisi si Megan. Magsalita ka, nahulog ka na rin ba kay Leia? Hindi. Hinding-hindi. Nagmamadaling tumanggi si Alvin. Hindi ba't ang pag-amin ngayon ay naghahanap ng gulo? Kasunod nito, si Alvin at ang dalawang batang babae ay bumalik sa Lysander Clan Estate, pagkatapos ay tinawag niya sina Dan, Ziggy, at Ivan upang sabay na kumain bilang isang paraan ng paalam. Sa panahon ng kapistahan, espesyal niyang ipinakilala si Dan kina Ziggy at Ivan. Kinuha ni Ziggy ang kanyang tasa ng alak at sinabi kay Alvin, "Alvin, pagkatapos mong umalis sa oras na ito, iniisip ko kung kailan tayo muling makakatipon. Ngayon, hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing." "Eksakto, halika." "Cheers!" Sinabi rin ni Ivan. Sa panahon ng pagkain, nakilala ni Dan sina Ziggy at Ivan. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Nang bumalik sila sa Lysander Clan Estate, same time na sinabi ni Dan, "Boss, salamat." "Ano ang pinasasalamatan mo sa akin?" Nakangiting tanong ni Alvin. May napansin kaya itong mataba na ito. Tumawa ng palihim si Dan. "Boss, alam kong espesyal na ipinakilala mo sa akin sina Ziggy at Ivan. Hindi mo kailangang kumilos." Umiling si Alvin at ngumiti. Hindi niya akalain na mapapansin ito ng mataba. Kinabukasan, kalalabas lang ng pamilya ni Alvin at Jack sa Lysander Clan Estate nang makita nila ang tatlong batang babae na naghihintay sa gate. Leia, Ryan, at Kiana. Ano kayong lahat? Napansin ni Alvin na hawak ni Leia ang isang travel bag sa kanyang kamay, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang nag-aalab na tingin ni Megan ay tila nagsisilbing sunog kay Alvin. Tumingin si Alvin kay Leia at nagtanong, "Leia, anong ginagawa mo dito?" "Alvin, gusto kong bisitahin ang kapatid ko sa Imperial City. Pwede mo ba akong isama?" Habang nagsasalita si Leia, ang kanyang napakagandang mukha ay bahagyang namula, na ginagawang kaakit-akit at gumagalaw ang kanyang hitsura, at naging sanhi ng pagnanasa ng isa na idiin ang kanilang mga labi sa kanya at mabangis na halikan siya. Hinimok ni Rosa ang kanyang kabayo na huminto sa malapit, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Mukhang napakalaki ng alindog ng kanyang anak. Sa hitsura, ang batang babae na ito ay hindi mas mababa sa kanyang dalawang magiging manugang na babae kahit kaunti. Kung maaari lang, wala siyang pakialam na magkaroon ng isa pang manugang na napakaganda. Ang mga babae ay tutol sa kanilang sariling asawa na magkaroon ng maraming babae, ngunit pagdating sa kanilang sariling mga anak na lalaki, sa halip ay same time nilang hinihiling na sila ay lubos na masiyahan sa pagkakaroon ng maraming asawa. Sa oras na iyon, kaya niyang buhatin ang kanyang mga apo hanggang sa manghina ang kanyang mga kamay. Bahagyang nag-alinlangan si Alvin. Masyadong mabangis ang tingin ni Little Megan. Sa huli, si Rosa ang tumulong kay Alvin na makaahon sa mahirap na kalagayan. Tumingin siya kay Leia at bahagyang ngumiti. "Ikaw si Leia, tama." Nabalitaan ni Rosa ang tatlong magagandang dilag na kilala sa buong Nag-Allen City. Bumaba ang tingin ni Leia sa figure ni Rosa, at bahagya siyang tumango. Bahagya siyang nagulat sa kanyang puso. Ito ang ina ni Alvin. Mukha siyang bata. Nang makita si Leia na bahagyang nag-aalangan at tila hindi alam kung paano siya haharapin, bahagyang ngumiti si Rosa. "Maaari mong sundan sina Kelly at Megan, at tawagin mo akong Tita Rosa." "Tita Rosa." Bahagyang tumango si Leia, at ang kanyang magandang mukha ay namumula hanggang sa puntong parang tutulo ang dugo mula rito. "Ang iyong kapatid ay isang mabuting kaibigan ni Alvin. Dahil gusto mong puntahan ang iyong kapatid, sumunod ka sa amin." Sa pagtuturo ni Rosa, sina Leia at Rosa ay sumakay sa parehong Fergana horse. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Samantala, itinulak ni Megan ang kanyang kabayo sa gilid ni Alvin at sinulyapan siya na may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. "Scoundrel, sobrang saya mo ngayon, tama?" "Oo.
Walang malay na sagot ni Alvin. Nang mapansin niya ang peking ngiti ni Megan, nagmamadali siyang umiling. Hindi. Hindi. Nagsimula na naman ang kanilang grupo sa kanilang paglalakbay. Mula sa Nagaland City hanggang sa Imperial City, tumagal pa sila ng 2 buwan. Matapos makapasok sa loob ng lungsod ng Imperial City, sinabi ni Alvin kay Leia, "Leia, sundan mo muna kami pauwi. Hahanapin ko muna ang iyong kapatid at hilingin sa kanya na kunin ka." Tumango si Leia, at ang kanyang pares ng maganda at gumagalaw na mga mata ay nagpakita ng bakas ng pagkalungkot. Napansin ni Rosa ang malungkot na tingin ni Leia at bahagyang ngumiti habang sinasabi, "Lan, pumunta ka ng madalas at bisitahin si Tia Rosa." "Oo, Tita Rosa." Muling nagliwanag ang tingin ni Leia. Pagkatapos bumalik sa kanyang courtyard house, pumunta si Alvin sa Paladin Academy at natagpuan si Ray. Matapos niyang mabalitaan na dumating ang kanyang kapatid na babae sa Imperial City, hindi mapigilan ni Ray na mataranta. Bakit siya dumating? Nagkibit-balikat si Alvin. Gusto ka daw niyang bisitahin. Tumawa ng mapait si Ray. Hanapin siya. Hindi siya naniwala. Gayunpaman, dahil dumating ang kanyang kapatid na babae, natural na hindi maganda para sa kanya na guluhin si Alvin, kaya sinundan nila ni Butch si Alvin upang makarating sa bahay ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon na parehong dumating sina Ray at Butch sa bahay ni Alvin. "Kuya." Isang bakas ng isang ngiti na nakakaakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang na lumitaw sa mukha ni Leia nang makita niya si Ray. Si Butch, na sumunod sa tabi ni Ray, ay ganap na natulala. Ito ang nakababatang kapatid na babae ni Ray. Gaya ng inaasahan, siya ay isang kagandahang kapantay ni Prinsesa Sofia. Hindi nagtagal, nang makita ni Butch sina Kelly at Megan, na lumabas mula sa loob ng bahay, muli siyang natigilan. Kailan naging napakarami ng mga dilag? Sa aspeto ng hitsura, ang 2 batang babae na nag-walkout ngayon ay hindi mas mababa sa nakababatang kapatid na babae ni Ray at Prinsesa Sofia kahit kaunti. Biglang naramdaman ni Butch na malamang na ginamit niya ang lahat ng pagkakataon niyang makakita ng mga dilag sa buhay na ito. Nang makita niya ang 2 batang babae na kalalabas lang ay humawak sa mga braso ni Alvin mula sa kaliwa at kanan, alam niya na sila ay mga babae ni Alvin, at saglit, isang ningning ng selos at inggit ang nananatili sa kanyang mga mata. Gaya nga ng kasabihan, out of bounds ang asawa ng kaibigan, kaya dali-dali niyang binawi ang tingin at muli itong inilipat kay Leia. "Hindi ako titingin sa mga babae ng kaibigan ko, pero dapat okay lang ang pagtingin sa nakababatang kapatid na babae ni Ray, di ba?" Hindi nagtagal, napatulala na naman siya. Napansin niya na pagkatapos batiin ni Leia si Ray, hindi nawala ang kanyang tingin sa figure ni Alvin, na tila nag-ugat sa katawan ni Alvin. Nakatingin lang din siya kay Alvin. Ang kayamanan ni Alvin sa pag-iibigan ay naging sanhi ng paghanga ni Butch sa kanya. Butch. Hindi alam ni Alvin ang kasalukuyang iniisip ni Butch. Binawi niya ang isang brush at papel, pagkatapos ay isinulat niya ang isang tumpok ng mga materyales. "Hingin mo sa patriarch ng iyong Dolan clan na tulungan akong kunin ang mga materyales na ito. Sa 1 buwan, ipasa mo sa akin ang mga materyales na ito, at sa oras na iyon babayaran kita." 1 buwan mula ngayon ay ang oras din ni Alvin na umalis sa Crimson Sky Kingdom at magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Binigyan niya ang kanyang sarili ng 1 buwan upang magamit upang magtipon ng iba't ibang mga materyales para sa pagpipino ng mga armas, pagpipino ng mga tableta, at pagsusulat. Walang problema. Tinanggap ni Butch ang piraso ng papel mula kay Alvin at tumango. Sa kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan ni Alvin, ang patriarch ng kanilang Dolan clan ay hindi tumanggi sa kahilingan ni Alvin. 241. Siyempre, bukod sa Dolan, pumasok din si Alvin sa Imperial Palace at humiling sa Emperor na tulungan siyang tipunin ang mga materyales na ito. Bukod doon, nagpunta rin siya sa Divine Might Marquis Estate at sa Dolan clan. Kasalukuyang itinuturing ng Dolan clan si Alvin bilang kanilang pag-asa.
Nang marinig ng mga nakatataas na Dolan clan na aalis si Alvin sa Crimson Sky Kingdom at magtutungo sa Azure Forest Imperial Kingdom upang pumasok sa isa sa 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, pumayag sila sa mga kahilingan ni Alvin ng walang kondisyon. Anak, babayaran din ng aming Dolan clan ang mga materyales na hiniling mo sa iba na ipunan din. Ang dakilang elder ng Dolan clan, si Zachary, ay kaagad na nagsabi. Kung gayon magpapasalamat muna ako kay Grand Elder. Tumawa si Alvin at hindi tumanggi dahil kinukuha niya at ng Dolan clan ang kailangan nila. Ang gusto ng Dolan clan ay ang Void Advancement Pill. Kahit na hindi niya makuha ang isa mula sa isa sa mga sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, kapag ang sarili niyang cultivation ay tumuntong sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage at siya ay naging Grade 5 Alchemist, magagawa niyang pinuhin ang isa sa kanyang sarili. Pagkatapos umalis sa Dolan clan, pumunta si Alvin sa Sullivan clan. Personal na binati ng patriarch ng Sullivan clan na si Baldomar si Alvin. Commander Duan. Alvin ay dumiretso sa punto. Patriarch Sullivan, pumunta ako dito ngayon dahil gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong magtipon ng ilang mga materyales. Sa isang buwan, pupunta ako para kunin ang mga ito, at sa oras na iyon, si Patriarch Su ay maaaring mag-quote ng isang presyo. Ito ay natural na hindi isang problema. Tumango si Baldomar at tinanggap ang kapirasong papel na may nakasulat na mga materyales mula kay Alvin. Ang kanyang tingin ay lubhang komplikado. Noong nakaraan, nakikipag-usap siya sa lahat ng matatanda ng Sullivan clan tungkol sa kung paano haharapin si Alvin. Ngunit sa isang kisap mata, sa halip ay biglang ibinalik ni Alvin ang kanyang sitwasyon, at ngayon kahit ang kanilang Sullivan clan ay hindi nang ahas na saktan siya. Bukod dito, naghinala siya na tiyak na sangkot si Alvin sa pagkawala ng Grand Elder ng kanilang Sullivan clan, si Nanding. Ngunit hindi banggitin ang katotohanang wala siyang anumang patunay, kahit na mayroon siyang pruweba, hindi pa rin siya mangangahas na maghanap ng gulo kay Alvin. Sa isang tiyak na antas, si Alvin ay nakatali na sa Imperial Family at sa Divine Might Marquis Estate, kaya malayo siya sa bagay na maaaring pantayan ng Sullivan clan. Salamat, Patriarch Sullivan. Paalam. Nagpaalam si Alvin at umalis, diretsyong naglakad palabas ng audience hall. Sa sandaling ito, bumangon ang pagbabantay sa puso ni Alvin, at gumalaw ang kanyang katawan. Napansin niyang may kumikislap na pigire, at sa pilak, grade 8 na espiritong sandata sa kamay ng pigire, isang kinang na itim na parang tinta ang kumikislap, halatang may bahid ng nakakalason na lason. Alvin, gusto kong patay ka. Ang tao ay muling sumugod kay Alvin. Gayunpaman, ang pangsyam na antas ng body tempering cultivation ng tao ay wala sa paningin ni Alvin, kaya siya ay direktang sinipan ni Alvin. Tom, hindi ko akalain na kahit mawala ka sa iyong kultivasyon, magiging mabisyo ka pa rin. Lumubog ang mukha ni Alvin, dahil ang taong nakalusot sa kanya ay si Tom. Ito rin ang dahilan kung bakit walang reaksyon ang kanyang spiritual force. Ang isang martial artist sa ika-9 na antas ng body tempering stage ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Si Tom ay nasugatan sa sipa ni Alvin at bumagsak sa lupa. Nahirapan siyang tumayo muli, at ang kanyang masamang tingin ay nakatitig kay Alvin. Alvin, pilayan mo ang dantian ko at pinatay ang lolo ko. Desidido akong sirain ka o mamatay sa pagsubok. Resolve to destroy me or die trying. Ikaw. Nanlamig ang tingin ni Alvin. Ang Tom na ito ay talagang hindi natuto ng kanyang leksyon. Tom. Samantala, si Baldomar, na nakapansin sa paggalaw, ay lumabas na rin, at ang kanyang mukha ay lumubog nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Patriarch, gusto kong maghayganti para sa aking lolo at para sa aking sarili. Malamig na sabi ni Tom. Tama na. Mula ngayon, ang sama ng loob sa pagitan mo at ni Alvin ay naalis na. Kung mangyari muli ang insidente mula ngayon, ipapatalsik kita sa Sullivan clan. Bahagyang kumunat ang noo ni Baldomar. Talagang galit itong si Tom. Hindi banggitin ang katotohanan na si Tom ay isang lumpo lamang, kahit ang buong Sullivan clan ay hindi kayang saktan ang kasalukuyang Alvin.
Nanginig ang katawan ni Tom nang marinig niya ang sinabi ni Baldomar, at ibinaba niya ang kanyang ulo, ngunit ang naipon na puot sa kanyang mga mata ay halos kayang maging sanhi ng pagsabog ng kanyang mga mata. Patriarch Sullivan, Palm. Tumango si Alvin kay Baldomar at iniwan ang Sullivan clan para umuwi. Samantala, nagdilim na ang langit. Gayunpaman, nang siya ay kararating lamang sa harap ng tarangkahan ng kanyang bahay, napansin ni Alvin ang isang figure na tila nag-transform sa isang multo at tahimik na bumaba sa kanyang harapan. Whoosh! At sa halos parehong oras, nagpakita si Jack sa likod ni Alvin. Si Jack ay itinago ng panig ni Alvin sa lahat ng ito. Para siyang nag-transform sa anino ni Alvin na sumunod malapit sa kanya. Ikaw kasi. Sa madilim na liwanag ng gabi, malinaw na nakita ni Alvin ang kasuotan ng taong nasa harapan niya at nakilala ang tao. Nakaitim ang damit, at may maskarang multo sa mukha. Hindi ba ang taong ito ang Ghost Maskman na pumatay sa half-step void stage powerhouse sa panig ni Aaron noong isang araw? Ayon sa hula ni Alvin, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay ang mailap na pinuno ng Ghastly Shadow. Siyempre, hula lang iyon. Sundan mo ako. Isang paos na boses ang lumabas sa bibig ng tao. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang boses ng tao. Natatandaan pa ni Alvin na nang ang lalaking ito na nakamaskara ng multo ay lumitaw upang patayin ang matandang iyon sa looban ng bahay ni Aaron noong araw na iyon, mula sa simula hanggang sa huli, wala siyang nasabi, ni isang salita. Kasunod nito, napansin ni Alvin na ang lalaking nakamaskara ng multo ay umalis nang may bilis na naabutan niya. Tara na. Kahit na hindi niya alam kung bakit ganito ang kinikilos ng Ghost Maskman, sumunod pa rin si Alvin kasama si Jack. Pakiramdam niya ay walang masamang hangarin sa kanya ang lalaking nakamaskara ng multo. Sa kalaunan, dinala ng Ghost Maskman si Alvin sa isang walang tao na courtyard house, pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto at sinindihan ang parol. May hinanap ka ba sa akin? Tumingin si Alvin sa lalaking nakamaskara ng ghost na nasa harapan niya. Kanina, habang papunta siya rito, naramdaman niyang parang pamilyar ang figure ng lalaking nakamaskara ng ghost. Para bang nakita na niya ito dati sa kung saan, pero saglit, hindi na niya maalala. Biglang napansin ni Alvin na talagang inabot ng Ghost Maskman ang kanyang kamay para tanggalin ang kanyang maskara. Ang totoong mukha ng Ghost Maskman ay ganap na nahayag sa harap ng mga mata ni Alvin. Si Teacher Sima. Si Alvin ay natulala. Kahit na ano, hindi niya akalain na ang Ghost Maskman na lumitaw noong araw na iyon ay talagang guro ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy at siya rin ang dean ng Paladin Academy, si Charlie. No wonder naramdaman niyang parang pamilyar ang figure ng Ghost Maskman mula sa likuran. Bahagyang ngumiti si Charlie. Anak, mukhang na-offend mo ang ilang tao. Natigilan si Alvin. Guro, ano ang ibig mong sabihin dito? Kaka-rating mo lang ngayon sa Imperial City, tama? Sa takip silim, may dumating sa punto ng operasyon ng Ghastly Shadow upang bilhin ang iyong buhay. Tumingin ng malalim si Charlie kay Alvin. Biglang tumawa si Alvin. Guro, ikaw ang pinuno ng Ghastly Shadow. Bahagyang ngumiti si Charlie, ngunit hindi niya ito inamin o itinanggi. Ngunit nasa puso na ni Alvin ang sagot. Minsan niyang naisip na si Charlie ang pang-apat na void stage powerhouse na nakatago sa loob ng Crimson Sky Kingdom, ngunit ngayon ay tila hindi ganoon. Si Charlie ay tiyak ang mailap na pinuno ng Ghastly Shadow. Teacher, sino ang bumili ng buhay ko? Nagbago ng mga tanong si Alvin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang nakakatakot na liwanag. Sa katunayan, ang taong iyon ay may malalim na koneksyon sa iyo, nakangiting sabi ni Charlie. Teacher, stop beating around the bush. Sino ba talaga te? Tumawa ng mapait si Alvin at bahagyang nawala ng pasensya. Ngayon ay bahagyang na-miss niya ang Ghost Maskman na matipid sa pagsasalita. Asawa ni Aaron, o sa madaling salita, ina ni Xander. Pamela. Dahan daw ang sinabi ni Charlie. Pamela. Ang pangalang ito ay ganap na hindi pamilyar kay Alvin. Gayunpaman, kapag nalaman niya ang kanyang pagkatao, naiintindihan niya kung bakit gusto nitong bilhin ang kanyang buhay.
Tunay na parang nagmumulto na multo na ayaw umalis. Kailangan mo ba akong harapin ito? Tinanong ni Charlie si Alvin na may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Deal with it ng libre. Tumawa rin si Alvin. Gusto mo, bata? Kulang ka pa ba sa kaunting pera? Natural na kailangan kong kumuha ng pera kung tutulungan kitang harapin ito, panunuyan ni Charlie. Guro. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Mukhang hindi alam ng Tito Noel ko na ikaw ang pinuno ng Ghastly Shadow. Alam ba ng kanyang kamahalan? Tumango si Charlie. Alam ng kanyang kamahalan. Sa katunayan, ang Ghastly Shadow ay isang bagay na hiniling sa akin ng kanyang kamahalan na itatag. Teacher Sima, sobrang curious ako, bakit kusa kang naglilingkod sa emperador? Nagtataka na tanong ni Alvin. Naniniwala siya na sa lakas ni Charlie, ganap niyang kayang hindi mapasailalim sa kontrol ng emperor. Naging malabo ang tingin ni Charlie nang marinig niya ang tanong ni Alvin, at napabuntong hininga siya pagkaraan ng mahabang panahon. Sa taong iyon, ang kanyang kamahalan ang nagligtas sa aking buhay. May utang ako sa kanya. Biglang naunawaan si Alvin, at hindi siya nagtanong ng detalyado. Ang dahilan na ito ay sapat na. Ang isang naging iligtas buhay na kabaitan ay sapat na para sa isang tao na handang maglingkod sa iba ng may sariling buhay. Sa malalim na gabi, ang mga hangin ng Taglagas ay kumalusko sa hangin. Inner City, sa isang anti-gang istilong inn. Ang matabang asawang babae ay nagtaas-baba sa loob ng isang superior room, at ang bawat hakbang niya ay tila maaaring maging sanhi ng bahagyang pagyanig ng lupa. Munting bastard, kasama ang Ghastly Shadow na kumikilos, papapatayin kita ng walang kabuluhang kamatayan. Ang tinig ng matabang babaeng may asawa ay nagpahayag ng pagkalumbay at kalupitan. Para bang nasa harapan niya ang taong kinaiinisan niya, pupunitin niya ito sa 1,000 piraso sa unang posibleng sandali. Talaga. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa bubong. Kasunod nito, nasira ang bubong. Isang kulay violet na figure ang lumipad pababa upang bumaba sa silid. Ito ay tiyak na si Alvin. Napansin ni Pamela ang paggalaw at ang kanyang mukha ay namutla. Nang mapansin niya si Alvin, biglang nanlamig ang kanyang tingin. Little bastard, ikaw pala. Bagamat hindi pa niya nakita si Alvin pagkatapos niyang lumaki, ang mukha ni Alvin ay 60% o 70% na katulad ng kay Raymond, na nagpapahintulot sa kanya na makilala si Alvin sa isang sulyap. Munting bastard. Nanlamig ang mga mata ni Alvin at kumikislap sa loob ang hangarin ng pagpatay. Nang mapansin ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alvin, kinilig si Pamela. Ngayon lang niya napagtanto na si Alvin ay isa ring origin core martial artist. Kaagad, isang malagim na maputlang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mataba na mukha, at ang kanyang mataba na anyo ay nagsimulang bahagyang manginig. Si Alvin ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, at sa kanyang kamay, isang Jade Green Grade 8 Spirit Sword ang lumitaw mula sa manipis na hangin, kumikislap na may malamig na kinang mula sa liwanag ng buwan na bumaba sa sirang bubong. Little bastard, papatayin kita at maghihiganti para kay Xander. Kinagat ni Pamela ang kanyang mga ngipin, at ang taba sa kanyang buong katawan ay nanginginig habang siya ay sumusugod kay Alvin, na humaharap sa kamatayan ng walang pagsisisi. 242. Bang! Si Alvin ay sumipa nang makaharap ang napakalaking katawan na sumulpat sa kanya, na nagpalipad kay Pamela upang bumangga sa dingding. Gayunpaman, si Pamela, na may katawan na puno ng taba bilang proteksyon, ay mabilis na tumayo na parang ayos lang siya, at marahas niyang tinitigan si Alvin. Little bastard, ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay ko ay nang pilitin ang iyong ina na palabasin sa Dolan clan, hindi kita pinatay sa iyong duyan. Sumimangot si Alvin. Pinilit mo ang aking ina na palabasin sa Dolan clan. Ito ay isang bagay na hindi niya narinig na binanggit ng kanyang ina noon. Eksakto. Ngumisi si Pamela. Sa taong iyon, ako mismo ang nag-udyok sa iba na pilitin ang iyong ina. Akala ko noon, ikaw, ang munting bastard, ay wala nang dapat ipag-alala kapag umalis ka sa Dolan clan.
Hindi ko akalain na pagkatapos ng 10 sa paglipas ng mga taon, sa halip ay pinayagan ka nitong maging pinakamalaking nakatagong panganib. Nagsisisi ako. Nang matapos siyang magsalita, medyo nabaliw si Pamela. Sa ganang kanya, kung pinatay niya si Alvin noong siya ay nasa duyan pa noong taong iyon, hindi mangyayari ang lahat ng mga kamakailang insidente. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay mabubuhay din. Malamig at walang malasakit ang tingin ni Alvin habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Imbes na pagsisihan mo ito, bakit hindi ka magsisi na hindi mo alam kung paano turuan ng maayos ang anak mo? Ang puot sa pagitan ng tatay ko at ng asawa mo, iyon ang puot ng nakaraang henerasyon. Pero sa halip ay inilipat ng anak mo ang lahat ng ito sa akin at inatake pa ako ng pamatay na suntok. Kung hindi dahil doon, hindi siya namatay. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni Alvin ay hindi mapapantayan. Kayong maliit na bastard. Ang iyong buhay ay mababa tulad ng damo. Kaya paano kung papatayin ka ng aking anak? Maaari bang maihambing ang iyong buhay sa buhay ng aking anak? Ang mga mata ni Pamela ay nagpahayag ng pagkabaliw. Sa kasamaang palad, wala akong kakayahang maghiganti para sa anak ko. Kung hindi, pagkatapos kitang patayin, papatayin ko ang nanay mo. Saka ko lang mailabas ang galit sa puso ko. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi na napigilan ni Alvin ang kanyang sarili nang marinig niya ang masasamang salita ni Pamela, at ang kanyang espada ay kumislap upang itago ang sarili sa loob ng katawan ni Pamela. Ang bawat dragon ay may reverse scale. Hawakan ito at ang isa ay talagang mamamatay. Ang kanyang ina ay tiyak ang kanyang reverse scale. Bang! Ang napakalaking figure ni Pamela ay bumagsak sa lupa na naging sanhi ng pag-ugoy ng in. Bagamat siya ay namatay na, ang kanyang pares ng masasamang mata ay mabangis na nakatitig kay Alvin, na tila kahit sa kamatayan, hindi niya pababayaan si Alvin. Niwalis ni Alvin ang bangkay ni Pamela ng malamig at walang pakialam na tingin. Wala man lang siyang interes na sunugin ang bangkay at sirain ang ebidensya bago diretsyong umalis. Kinabukasan, kumalat ang isang balita. Ang asawa ng pangalawang master ng Dolan clan, si Aaron, ay nawala ng buhay sa isang inn sa panloob na lungsod. Patungo dito, ang Dolan clan ay hindi gumawa ng anumang mga puna tungkol dito. Inilibing lamang nila si Pamela bilang pagsasaalang-alang sa mga kontribusyon ni Aaron sa Dolan clan sa lahat ng mga taon na ito. Mahigit o mas kaunti ay nahulaan nila ang ilan sa mga dahilan sa likod ng pagkamatay ni Pamela. Gayunpaman, hindi nila imbestigahan ang bagay na ito. Alvin, may kinalaman ba sa iyo ang pagkamatay ng iyong pangalawang tiya? Sa likurang patio ng kanyang bahay, si Rosa ay may seryosong ekspresyon habang tinanong niya si Alvin. Ang kanyang tingin ay hindi umalis sa mga mata ni Alvin, na tila gustong makita kung magsisinungaling si Alvin sa kanya. Pinatay ko siya. Tumango si Alvin at hindi ito itinanggi. Ikaw, itong batang ito. Namatay na ang pangalawang tiyuhin mo at balo pa lang, kailangan pa ba? Bumantong hininga si Rosa na para bang nawalan siya ng lakas sa loob ng kanyang katawan, at isang pakiramdam ng pagkakasala ang lumitaw sa kanyang mukha. Nay, bakit hindi mo ako tanungin kung bakit ko siya pinatay? Umiling si Alvin, pagkatapos ay dahan-dahan niyang binanggit ang ginawa ni Pamela. Ano? Hinanap niya ang ghastly shadow para mag-post ng assignment para patayin ka. Agad na tumayo si Rosa mula sa kanyang upuan. Siya ay tila ganap na galit, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Itong Pamela ay karapat-dapat na mamatay. Buti na lang at palihim siyang naglaro ng dirty tricks para mapilitan akong umalis sa Dolan clan, kaya kong tiisin, pero ngayon gusto ka na niyang patayin. Alvin, maling sinisi ka ni inay sa bagay na ito. Magaling ka. Biglang naging pagalit si Rosa na ikinagulat din ni Alvin. Ngunit napapansin pa rin ni Alvin ang pag-aalaga ng kanyang ina mula rito, at ang init ay hindi maiwasang sumibol sa kanyang puso. Nay, wala ka ba talagang balak pumunta sa Asher Forest Imperial Kingdom kasama namin? Tumingin si Alvin kay Rosa, at naguguluhan siya sa desisyong ginawa ni Rosa kagabi.
Bahagyang ngumiti si Rosa at sinabing, Alvin, hindi susunod si nanay at magiging pabigat sa iyo. Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Sumimangot si Alvin, pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang ina. Teka, siguradong hindi ka pupunta dahil sa ibang dahilan. Dahil ba kay father? Hindi ito itinago ni Rosa nang makita niyang nakita ng kanyang anak ang kanyang iniisip, at tumango siya. Oo, dahil sa tatay mo. Naramdaman ko na ang iyong ama ay hindi patay, at isang araw, babalik siya upang hanapin ako. Kung mananatili ako sa lungsod ng Imperial, kung babalik siya, mahahanap niya ako sa unang posibleng sandali. Kung aalis ako, saan siya pupunta para hanapin ay? Hindi nakaimik si Alvin. Mom, it's been so many years. Hindi ba dapat may mga bagay kang bitawan? Natahimik sandali si Rosa, pagkatapos ay nagtanong siya, Alvin, hindi ka naniniwala na buhay pa ang iyong ama? This isn't about if I believe it or not. Sana buhay din siya. However, it's been almost 20 years since he disappeared now. Kung buhay pa siya, matagal na siyang bumalik. Tumawa ng mapait si Alvin. Siya ay natural na umaasa na ang deadbeat na ama niyang iyon ay bumalik. Sa ganitong paraan, magiging masaya rin ang kanyang ina. Gayunpaman, ang pag-asa na ito ay napakaliit. Alvin, dapat maniwala ka nanay. Malakas talaga ang pakiramdam ni nanay. Tiyak na babalik ka tatay. Nagpatuloy si Rosa, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Alvin ng may pag-asa, na tila gustong makuha ang pag-aproba ni Alvin. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, ngunit tumango pa rin siya. Nay, naniniwala ako sa iyo. Siguradong babalik si tatay. Noon lamang nagpakita ng ngiti ang mukha ni Rosa. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, isang itim at puting kidlat ang kumislap at direktang bumaba sa ulo ni Alvin. Sila ay tiyak na little black at little white. Itinaas ni Alvin ang kanyang palad at hinawakan ang dalawang maliliit na sawa, pagkatapos ay dumilat siya habang sinasabi, kakagising lang ninyong dalawa at nagsimula na kayong maging malikot, ha? Noong nakaraang pagkakataon, nipino ni Alvin ang maraming origin strengthening pills, at ang dalawang maliliit na sawa na ito ay direktang nilamon ang kalahati ng mga ito. Matapos gawin iyon, muli silang nakatulog at nagising ilang araw na ang nakalipas. Ang kanilang lakas ay sumulong ng isang hakbang at nakapasok sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Kung ito ay isang human martial artist o isang ordinaryong mabangis na hayop, kahit na sila ay nasa unang antas lamang ng Nascent Soul Stage, walang magiging epekto kahit gaano pa karaming origin strengthening pills ang kanilang nakonsumo. Ang dalawang maliliit na sawa na ito ay tila walang ganoong limitasyon, at sa isang tiyak na antas, sila ay dalawang matako lamang. Siyempre, tuwang-tuwa pa rin si Alvin sa origin strengthening pill na matulungan ang dalawang maliliit na sawa sa pagsulong ng kanilang lakas. Ang lakas ng pagsulong ng maliliit na sawa ay nangangahulugan din na ang kanyang buhay ay magkakaroon ng karagdagang patong ng proteksyon. Bagamat mayroon siyang Jack, isang pangalawang antas na void praying martial artist na nakakaunawa sa Advanced Sword Force, sa tabi niya, si Jack ay tiyak na hindi siya masusundan sa nangungunang mga sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Pagdating niya sa pinakamataas na sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, makakaasa lang siya sa kanyang sarili at sa dalawang maliliit na sawa na maaaring magtago sa ilalim ng kanyang manggas. Halika, medyo marami pa akong origin strengthening pills dito. Gusto niyo bang kainin o hindi? Nag-withdraw si Alvin ng isang tumpok ng origin strengthening pills, ngunit mabilis niyang napansin na ang dalawang maliliit na sawa ay tumalikod, na ayaw silang tingnan kahit isang sulyap. Kayong dalawang maliliit na tao, ngayon ay ayaw mo sa origin strengthening pills. Hindi ba't mas masaya kayong kumain sa kanila noong nakaraan? Tinuya ni Alvin. Ngunit malabo niyang nahulaan ang ilan sa mga dahilan sa likod nito. Sa totoo lang, ito ay hindi lamang origin strengthening pills. Matapos kainin ng dalawang maliliit na sawa ang origin increasing pills ng isang beses, hindi sila pumayag na hawakan ang origin increasing pills mamaya. Para bang ang pagkain ng origin increasing pill sa pangalawang pagkakataon ay walang pakinabang sa kanila. Kung ito ay talagang dahil dito.
Marahil ay maaari kong pinuhin ang iba pang mga medicinal pill para sa kanila. Kahit na ang mga ito ay hindi magiging kasing ganda ng epekto ng Origin Strengthening Pills, dapat itong maging kapaki-pakinabang sa kanila, naisip ni Alvin sa kanyang puso, at isang ideya ang nabuo sa kanyang puso. Sa loob ng habang buhay na mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, bukod sa Origin Strengthening Pill, mayroon pa ring tatlong iba pang uri ng medicinal pill na kayang palakihin ang bilis kung saan nilinang ng isang Origin Core Martial Artist, at ang mga ito ay mga medicinal pill na kaya niyang linisin ngayon. Siyempre, ang tatlong uri ng medicinal pill na iyon ay may mga epektong panggamot na mas mababa kaysa sa Origin Strengthening Pill. Ngunit hindi niya kailangan ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Origin Strengthening Pill at sa halip ay umaasa na ang iba pang tatlong uri ng medicinal pill ay magbibigay daan sa lakas ng dalawang maliliit na sawa na umunlad ng isang hakbang. Kung ang nakapagpapagaling na epekto ay hindi sapat, pagkatapos ay gagamit siya ng dami upang mapunan ito. Kung hindi sapat ang 10, bibigyan niya sila ng 20, at kung hindi sapat ang 20, bibigyan niya sila ng 50. Kung hindi sapat ang 50, bibigyan niya sila ng 100. Sa anumang kaso, ang dalawang batang ito ay matako, at hindi sila mamamatay sa sobrang pagkain. Isinasagawa kaagad ang naisip niya, lumabas si Alvin kasama si Jack sa tindahan ng gamot upang bumili ng mga kinakailangang panggamot na materyales. Ang mga panggamot na materyales na kailangan para sa tatlong gamot na ito ay karaniwan at madaling bilhin. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Alvin ay sa sandaling lumabas siya sa pintuan ng tindahan ng gamot, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na dumiretso sa kanya. Harley. Ang nakatatandang kapatid ni Butch. Ang henyong alchemist ng Dolan. Ang taong iyon na dinaya ng 5 milyong pilak noong isang taon sa pangunahing guild ng Alchemist Guild. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang makabuluhang ngiti habang sinulyapan niya si Harley, pagkatapos ay diretso siyang umalis kasama si Jack. Kumunat ang noo ni Harley. Nakilala kaya siya ng binata na nakasuot ng violet kanina? Ngunit ni Katie ting na impresyon ay wala siya sa binata. Umiling si Harley tumigil sa pag-iisip at pumasok sa tindahan ng gamot. Ano man ang mangyari, walang paraan si Harley para iugnay si Alvin sa kabataang nakadamit ng violet na nanloko sa kanya ng 5 milyong pilak noong nakaraang taon. Kung tutuusin, ang batang nakadamit ng violet ay talagang napaka-ordinaryo. Nagsimulang maging abala si Alvin sa kanyang pag-uwi. Ang tatlong medicinal pill na gusto niyang pinuhin ay ang Cloud Mist Pill, Flowing Water Pill, at Crimson Jade Pill. Ang tatlong medicinal pill na ito ay may magkatulad na medicinal effect, ngunit lahat sila ay mas mababa sa Origin Strengthening Pill. Whoosh! Sa ilang sandali, binawi ni Alvin ang kanyang kaldero at sinimulang linisin ang mga gamot na table task. Para kay Alvin, ang mga medicinal pill na balak niyang linisin ngayon ay ordinaryo lamang, at bawat uri ay kailangan lang niyang gumugol ng kalahating oras upang pinuhin ang humigit kumulang 10 sa kanila. Si Alvin ay gumugol ng 2 oras at nag-concentrate sa pagpino ng 43 Cloud Mist Pills. Sana ang 2 batang ito ay handang kumain, sabi ni Alvin sa kanyang puso. His, nang makita niyang nagliwanag ang mga mata ng 2 maliliit na sawa at marahas na pamitik ang kanilang mga dila nang makita nila ang Cloud Mist Pills, alam ni Alvin na tama ang kanyang ideya. Ang 43 Cloud Mist Pills ay direktang ibinahagi sa pagitan ng 2 maliliit na sawa. Nang akala ni Alvin ay mahimbing na matutulog ang 2 maliliit na sawa, sa halip ay napansin niya ang 2 maliliit na sawa na nakatingin sa kanya na puno ng espiritu. Kayong 2 maliit na tao ay simpleng mga hukay na walang kabuluhan. Umiling si Alvin habang tumatawa ng mapait. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagpino sa Cloud Mist Pills. 243. Sa kalaunan, sa ilalim ng walang sawang pagpino ni Alvin, isa pang 100 plus Cloud Mist Pills ang nalikha. Matapos ibahagi ng 2 maliliit na sawa ang Cloud Mist Pills, sa wakas sila ay nasiyahan. Ang hindi inaasahan ni Alvin ay hindi sila nakatulog ng malalim sa pagkakataong ito at sa halip ay puno ng espiritu habang nakatingin kay Alvin ng may sabik na mga mata.
Ngayon ang dalawang maliliit na sawa ay nagsimulang hindi magustuhan ang cloud mist pills. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Alvin na pinuhin ang Flowang Water pills at Crimson Jade pills. Matapos magbahagi at lamunin ng dalawang maliliit na sawa ang mahigit 100 Flowang Water pills at Crimson Jade pills, hindi na rin nila gustong kainin ang Flowang Water pill at Crimson Jade pill. Gayunpaman, hindi pa rin sila nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakatulog, at sila ay puno ng espiritu, puno ng lakas at sigla. Dalawang mata ko. Bahagyang nawala ng magawa si Alvin nang tumingin siya sa dalawang maliliit na sawa na nakatitig sa kanya ng may pag-asa, at bigla niyang naramdaman na marahil ang kanyang ideya ay isang pagkakamali, at ang pagsulong ng lakas ng dalawang maliliit na sawa ay hindi gaanong simple. Inilagay ni Alvin ang natitirang cloud mist pills, Flowang Water pills, at Crimson Jade pills sa mesa, at mabangis siyang kumilos habang pinandilatan niya ang dalawang maliliit na sawa at sinabing, wala na ang lahat. Itong mga medicinal pill na lang ang mayroon, kaya kainin mo ito kung gusto mo. His. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawang maliliit na sawa ay mabilis na pamitik ng kanilang mga dila, at ang kanilang dalawang maliliit na buntot ay kumikislap na parang kidlat na nagpapalipad sa lahat ng mga gamot na nasa mesa. Hindi maiwasan ni Alvin na matigilan nang makita niya ito. Kayong dalawang maliliit na tao, kanino mo ipinakikita ang iyong init ng ulo? Itinaas ni Alvin ang kanyang palad, direktang sinunggaban ang dalawang maliliit na sawa at itinapon ito sa isang puno sa likurang patio, pagkatapos ay umalis siya sa likurang patio habang hindi pinapansin ang kanilang mga protesta at bumalik sa kanyang silid upang magtanim. 9 Dragons War Sovereign Technique, Worm Python Form. Sa sumunod na isang buwan, bagamat naabot ni Alvin ang threshold ng ika-4 na antas ng Origin Core Stage, hindi siya nakalusot pagkatapos ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng dalawang layer ng tulong mula sa Monkey Wine at Origin Strength Eneng pills, maayos na nakapasok si Kelly sa ikatlong antas ng Origin Core Stage. Para kay Megan, kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa ikatlong antas ng Origin Core Stage. Sa loob ng isang buwang ito, bukod kay Leia, na paminsan-minsan ay dumadalaw upang makipag-chat sa kanyang ina, ang courtyard house ni Alvin ay mapayapa gaya ng dati. Makalipas ang isang buwan, umalis si Alvin sa kanyang courtyard house at nagsimulang dahan-daang kolektahin ang mga materyales ng paisa-isa. Simula sa Divine Might Marquee Estate, pagkatapos ay sa Sullivan Clan, pagkatapos ay sa Dolan. Kakakuha lang nina Alvin at Butch ng mga materyales mula sa Patriarch ng Dolan nang hindi nila inaasahang makatagpo si Harley. Butch, ito ba? Bahagya siyang nagulat nang makita niya si Alvin. Hindi ba ang binatang ito na nakadamit ng violet ang taong nakilala niya sa labas ng isang tindahan ng gamot sa loob ng lungsod? Ang kabataang nakadamit ng violet ay gwapo at pambihira at may magandang tindig, kaya nagkaroon siya ng malalim na impresyon. Kuya, siya si Alvin. Nakangiting pagpapakilala ni Butch, pagkatapos ay sinabi kay Alvin, Alvin, ito ang aking kapatid, si Harley. Kaya si Commander Darfield. Harley nagulat siya sa kanyang puso nang marinig niya ang sinabi ni Butch, at bakas ng paggalang ang lumitaw sa kanyang mukha. Ikaw ay kapatid ni Butch, kaya tawagin mo lang akong Alvin. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Binigyan ni Alvin si Harley ng isang magiliw na ngiti. Naunawaan niya na ang kasalukuyang Harley ay talagang nagbago ng malaki mula sa Harley na nakatagpo ni Alvin sa main guild ng Alchemist Guild noong panahong iyon. Nawala ang kanyang pagmamataas at naging mas mapagpakumbaba. Kung gayon tatawagin kitang Kuya Alvin. Tumango si Harley, ngunit nang itutok niya ang kanyang tingin sa mga mata ni Alvin at maingat na sukatin ang mga ito saglit, ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang natigil. Pamilyar sa kanya ang pares ng mata na ito. Hindi niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang kabataang nakadamit ng violet mula noong araw na iyon at ang binata na nakadamit ng violet na nauna sa kanya, hindi niya nagawang pag-ugnayin ang dalawa kahit anong mangyari. Ngunit sa pag-iisip mula sa ibang pananaw, ayon sa sinabi ni Butch, ang binata na nakasuot ng violet na nauna sa kanya ay naging grade 9 alchemist na noong siya ay 18.
Ang puntong ito ay kasabay ng kabataang nakadamit ng violet mula noong araw na iyon. Nang mapansin ni Alvin si Harley's focused gaze on himself, his heart jerked. Itong Harley parang may napansin. Pero saan niya ito napansin? Gayunpaman, napansin din ni Alvin na si Harley ay tila hindi nang ahas na kumpirmahin ito pagkatapos ng mahabang panahon. Bahagyang napangiti si Alvin nang makita niya ang naguguluhang ekspresyon sa mga mata ni Harley na lumalim, at sa pagtaas ng kanyang kamay, isang stack ng pilak sa kanyang palad, eksaktong 5 milyong pilak. Pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Harley. Ang perang ito ngayon ay maituturing na ibabalik sa nararapat na may-ari nito. Ikaw. Ikaw talaga. Hindi siya gumalaw para tanggapin ang silver. Sa halip, nagsikip ang kanyang mga estudyante na parang nakakita ng multo. Kuya, anong problema? Alvin, bakit mo binibigyan ng pera ang kapatid ko? Ang kalapit na Butch ay may nalilitong ekspresyon. Hindi niya alam ang nangyari. Butch, siya ang binatilyong naka-violet na nakipagpustahan sa akin sa Alchemist Guild at nakakuha ng 5 milyong pilak mula sa akin. Napansin ko kanina na ang mga mata ni Brother Alvin ay eksaktong kapareho ng mga kabataan mula noong araw na iyon. Hindi ako naglakas loob na kumpirmahin ito ng mas maaga, ngunit hindi ko akalain na sila talaga ang parehong tao. Hindi ka panipaniwala. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harley, dahil hindi niya akalain na kapag muli niyang nakilala ang henyong youth alchemist mula sa araw na iyon, ito ay nasa ilalim ng ganoong mga sitwasyon. Si Butch ay natulala. Kuya, hindi mo ba nasabi na ang kabataan noong araw na iyon ay may ordinaryong anyo? Ito ay isang bagay na maaaring kailanganin mong itanong kay Brother Alvin. Si Harley ay tumingin ng malalim kay Alvin na may masalimuot na tingin. Alvin. Tumingin si Butch kay Alvin na may nalilitong ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Alvin. Para sa hindi pagpayag sa iba na hanapin ang aking pagkakakilanlan, gumamit ako ng ilang mga paraan upang makagawa ng isang disguise sa araw na iyon. Gayunpaman, I never imagined that he'd actually remember my eyes. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Alvin kay Harley na may pagtataka na ekspresyon. Sa wakas ay nalaman niya kung paano siya nakilala ni Harley. Pwede naman siyang mag-disguise pero mukha lang ang pinagbago nito samantalang ang mga mata niya ay hindi nagbago kahit kaunti. Sa totoo lang, pagkatapos kong matalo sa sugal sa iyo noong araw na iyon, labis ang galit ko sa aking puso at wala akong ibang hinihiling kundi ang makaganti sa iyo. Kaya, bago ako umalis, naalala ko ang iyong mukha, ang iyong mga mata, at ang lahat-lahat mo. Umiling si Harley at tumawa, at nang maalala niya ang araw na iyon, pakiramdam niya ay malaki ang kanyang pinagbago. Ano ba? Ayaw mong maghayganti sa akin ngayon? Biro ni Alvin. Umiling si Harley. Pagkabalik ko sa clan noong araw na iyon, marami akong naisip. Sa bandang huli, na-realize ko na masyado na pala akong mayabang sa nakaraan at sobra-sobra ang tingin ko sa mga kakayahan ko. Sa totoo lang, gusto kong magpasalamat sa iyo, dahil ikaw ang nagbigay daan sa akin para ma-realize ko ang mga pagkukulang ko. Tulad ng matandang kasabihan, wala nang mas hihigit pa sa mapansin at itama ang sarili pagkatapos magkamali. Harley, ganyan ang mentalidad mo, kaya naniniwala ako na sa hinaharap ay tiyak na makakagawa ka ng sarili mong paaralan sa daw ng alchemy at tatayo sa tuktok ng Crimson Sky Kingdom. Mas mataas ang tingin ni Alvin kay Harley matapos marinig ang kanyang sinabi. Tumango si Harley at mahinhin na sinabi, sana. Sa huli, hindi payag si Harley na kunin ang pilak mula kay Alvin. Hindi rin siya pinilit ni Alvin at sa halip ay ginabayan si Harley sa pagpipino ng gamot saglit. Hindi na kailangang sabihin, si Harley talaga ay may mataas na likas na talento sa pagpipino ng medisina, kaya mabilis niyang naunawaan ang patnubay ni Alvin sa maraming aspeto. Hindi napigilan ni Alvin na palihim na purihin siya sa kanyang puso. Si Harley ay may taos-pusong paghanga sa malalim na pagkaunawa ni Alvin sa daw ng alchemy, at nang umalis si Alvin, personal pa niyang pinaalis si Alvin sa gate ng Dolan Estate. Masasabing silang dalawa ang nagbaon ng pala.
Pagkatapos umalis sa Dolan Estate, pumunta si Alvin sa Imperial Palace. Sa loob ng Imperial Garden, ipinasa ng Emperor ang isang special ring kay Alvin. Ito ang lahat ng mga reserba sa loob ng Imperial Palace, pati na rin ang mga materyales na iniutos ko sa mga tao na tipunin mula sa lahat ng dako. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, bahagyang ngumiti si Alvin habang nagtanong, "Salamat, kamahalan. Mahal na hari, magkano ang mga materyales na ito?" "Pera." Umiling ang Emperor at iwinagayway ang kanyang kamay. "Hindi na kailangan ng pera. Kung makonsiderasyon ka, puntahan mo si Sofia bago umalis." Nagulat si Alvin, ngunit naintindihan niya ang ibig sabihin ng Emperor, at tumango siya. Nang muli niyang makilala si Prinsesa Sofia, napansin ni Alvin na halatang mahina at payat ang katawan ni Prinsesa Sofia, at maging si Alvin ay hindi maiwasang maawa nang makita siya. "Prinsesa." Yumuko si Alvin kay Prinsesa Sofia. Isang kaaya-ayang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Prinsesa Sofia nang makita niya si Alvin. "Dumating ka na, ma'am." Bahagyang tumango si Alvin at bumaantong hininga sa kanyang puso. Mayroong ilang mga bagay na parang hindi sinasadyang pagpasok ng isang sanga ng willow sa lupa at ang willow ay naging isang mapagkukunan ng lilam. Hindi na kailangang sabihin, si Prinsesa Sofia ay napakahusay at napakabait, hindi mas mababa kay Kelly at Meghan. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na gawin ang huling hakbang na iyon sa kanyang puso sa huli. Isang hakbang, bagamat napakalapit, tila malayo sa abot tanaw. "Kailan mo balak umalis?" tanong ni Prinsesa Sofia, sa mahinang boses. Bahagyang nanginig ang kanyang malinaw at malambing na boses, at ang kanyang maislan at nakakaantig na tindig ay naging dahilan upang hindi mapigilan ng isa ang sarili na makaramdam ng lamang at pagprotekta sa kanya. "Bukas ng umaga," mahinang sabi ni Alvin. "So soon." Nanginig ang maselang katawan ni Prinsesa Sofia, at sumilip siya kay Alvin. Nang mapansin niya si Alvin na nakatingin din, nahihiyang itinalikod niya ang kanyang ulo, tila napakaliit na bata na nahuling kumakain ng candy, at ang kanyang magandang mukha ay namula. Umikot ang tingin ni Alvin, at dahan-dahan niyang sinabi, "Prinsesa, sasamahan kita sa paglalakad." "Okay." Masunuring tumango si Prinsesa Sofia. Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, sinamahan ni Alvin si Prinsesa Sofia sa paglalakad at pakikipag-usap ng matagal. At mas naiintindihan nilang dalawa ang isa't isa. Sinadya pa ni Alvin na magsalita tungkol sa kanyang sarili kasama sina Kelly at Meghan. Noong una ay naisip niya na si Prinsesa Sofia ay makakaramdam ng kawalan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may bakas ng ngiti sa mukha ni Prinsesa Sofia mula sa simula hanggang sa huli. Sa madaling salita, sasamahan ka nina Sister Meghan at Kelly sa Azure Forest Imperial Kingdom. Oo. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango siya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang ngiti ng kaligayahan. Ngunit sa halip ay hindi niya napansin na sa sandaling ibinaling ni Prinsesa Sofia ang kanyang ulo, isang umaagos na liwanag na may halong selos na pinaghalo sa loob ay malabong naruroon sa kaibuturan ng kanyang magagandang mata. Na parang wala siyang ibang hinangad kundi ang mapalitan si Kelly o si Meghan at samahan si Alvin sa kanyang tabi. "Ikaw, babalik ka pa ba?" Nang sila ay nagpapalam, nagtanong si Prinsesa Sofia sa banayad na boses, at ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng nababagabag na ekspresyon. "Talagang babalik ako." Bahagyang ngumiti si Alvin. "Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis ng nanay ko. Kapag free na ako in the future, babalik ako para makita siya." Nagningning ang mga mata ni Prinsesa Sofia nang marinig ang sinabi nito. "Pwede ko bang puntahan ang nanay mo?" Natigilan si Alvin. Ngayon lang napagtanto ni Prinsesa Sofia na siya ay masyadong prangka, at ang pamumula ng kanyang mukha ay lalong lumalim. Tila lalabas ang dugo sa mukha niya. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."